Hi everyone, good morning. Ang pag-uusapan natin ay karugtong pa rin sa previous vlog ko na ang title natin ay si Parable Similarities of the Golden Couple. Diniscuss po natin. So ang continuation po ay ito. Bago magtuloy-tuloy, panoorin muna natin ito na nakuha natin sa isang vlogger o content creator na short video. Bilang official photographer ni Chloe San Jose. Sa isang video na ibinahagi ng netizen ay makikita si Chloe San Jose na nag-i-instruct sa boyfriend niyang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo kung paano siya dapat kunan ang videos and pictures nito. Na tila ba ay kailangang makunan ang magandang anggulo. Kuha ito noong parangalan si Carlos ng Tatler Impact Award for Culture. Anong sa inyo sa hashtag boyfriend goals na ito na si Kaloy Yulo bilang official photographer ni Chloe San Jose? Sa isang video na ibinahagi ng netizen ay makikita si Chloe San Jose na nag-i-instruct sa boyfriend niyang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo kung paano siya dapat kunan ang videos and pictures nito. Na tila ba ay kailangang makunan ang magandang anggulo. Kuha ito noong parangalan si Carlos ng Tatler Impact Award for Culture. Anong sa inyo sa hashtag boyfriend goals na ito na si Kaloy? How I wish makita ko ang dalawang ito sa isang social media na walang halong negatibo sa comment section. How I wish. Pero wala pa talaga akong nakita. Kaya nga ayaw ko dito i-post yung mga comment kasi ang dami na naman nagnega. Maraming nega at maraming below the belt. At ayoko yung mga negative, yung mga below the belt na mga comment, ayoko niyan. Kung napapansin niyo dito sa akin, hindi ako gano'n manghusga sa kanila. Nagpupuna ako pero hindi gano'n kalala sa mga sinasabi ng ibang tao diyan sa comment section. Isa sa mga inalmahan ng mga netizen na twice nagbihis kasi ito, isang event lang daw ito at, hinanap ko din parang oo nga, isang event lang ito. Ayan siya guys, ito yung event na kahapon ito pinost ng ABS-CBN. Ang sinabi dito, Filipino gymnast and 2024 Olympic gold medalist Carlos Yulo continues to shine as he received the prestigious man at his best. O ulitin po natin yung naka-rectangle. Prestigious man at his best. At his best award from Esquire Philippines. Actually, ang basa niya ng ang correct pronunciation niya ng Google ay Isqua. Isqua, parang walang R. So, Esqua Philippines o Esquire. So, kaya ko sinabing, dalawang bihis kasi ayan 'no, ito pa rin yun, yung naka-red carpet sila na naka-tuxedo si Carlos na nagpi-picture-picture, ayan at saka si Chloe naka-white na at iba na rin yung kanyang bag. Meron siyang 14K na reactions, 2.7K comment, and 159 share. Post po ito ng ABS-CBN. Yang 2.7 comments kung iki-click natin 'yan, mixed po ang mga, komento ng tao. May nega, may positibo, meron namang neutral. So 'yan po yung 2.7. So pero kung iki-click niyo po mas marami ang nega, marami ang galit kasi nga dahil napansin nila na bakit naka-red, tapos biglang 'di ba naka-white na sa picture taking. Kasi yung sa red carpet, siguro yun yung pagrampa nilang pagrampa nila papasok sa event venue and then yung naka-white na, ito na naka-white, si Chloe, ito na yung picture taking na lang. Yun yung inalmahan ng mga netizen kasi ang sabi nila diyan sa 2.7 kung iki-click ninyo 'yan, ang mga sinasabi doon is, sino ba talaga yung nabigyan ng award o sino ba talaga ang binigyan ng recognition? Is it si Carlos o si Chloe? Ano ba talaga, naguguluhan na sila kasi nga mas siya yung, mas agaw pansin kasi si Chloe San Jose sa mga pormahan, kahit sa picture 'di ba dapat kung napansin niyo dun sa picture, taking na boyfriend goal kanina na sinabi nung vlogger, dapat ipinakita din ni Chloe diyan yung si Carlos naman ang pinipicturan niya para hindi siya kasi nahusgahan, 'di ba? I mean, si Chloe lang yung pinipicturan, hindi natin nakita na si Chloe naman ang nagpi-picture kay Carlos. Kaya siya diyan binatikos.
Hindi natin alam ang buong kwento kung tapos na ba si Carlos diyan picturan, tapos si Chloe naman. Pero kasi makikita mo sa kanilang dalawa, si Chloe kasi ang social media influencer. Kaya kailangan niya 'yan, yung mga perfect, capture ay kailangan niya 'yan sa kanyang social media. Kaya lang siyempre yung iba dahil may galit nga ang mga tao dito sa kanilang partnership o itong kanilang relationship, sa pag-disrespect nila sa kanilang mga parent, kaya hindi perfect yung kanilang comment section, laging merong nega, you know? So, kaya nga tinatawag na most hated, couple, most hated athletes. Kasi doon nga sa kanilang patuloy na pagmamatigas ng kanilang mga puso at damdamin na hanggang ngayon hindi pa rin sila, bumabalik sa mga magulang nila to say sorry personal. Dito tayo guys sa pag-usapan po natin itong caption ng ABS-CBN, itong na-rectanglehan natin ng orange. Man at his best award from Esquire o Esqua, Philippines. Pasensya na guys, yung mga ano, yung mga pro Carlos, magagalit kayo sa akin. So, dito sa man at his best, diyan po umalma madami ang mga netizen. At isa na po ako diyan. Hindi naman sa lahat, kundi may mga ibang portion o ibang, definition na good for Carlos at may mga definition ng prestigious na bad for Carlos. Kaya ito, i-discuss natin isa-isa. Ano nga ba ang caption na ito? Bakit very interesting ang mga tao malaman yung prestigious man at his best? So ano ang ibig sabihin ng prestigious? Pag prestigious ka guys, you are inspiring, respect and admiration, high o having high status. Ulitin natin, pag prestigious, pag binigyan ka ng caption ng ng mga mainstream media tulad ni Carlos, sinabihan ng ABS-CBN na prestigious man at his best. Ibig sabihin, he is inspiring respect and admiration. Having high status. Okay, high status, okay, good tayo dyan. Kasi talaga naman pagdating sa status niya ngayon, mataas na talaga, hindi na maabot, hindi na, kaya nga, ano na eh, high status na siya when it comes to living. Pero pagdating dito sa inspiring respect and admiration, I think, hindi po lahat nag-agree. At uulitin ko, isa ako dyan. Pero hindi tayo diyan nagtatapos guys, kasi ang prestigious, marami itong similar. Ano nga ba ang similar o ano-ano ang mga similar ng prestigious? Ito po ay reputable, distinguished, respected, esteemable, eminent, and august. Ang swerte naman ng mga August. Wow guys, sino diyan ang mga August celebrant? Congratulations! Kasi if you are born in August month, you are prestigious. Ayan. Pero si Carlos po guys ay hindi po August ha. Si Carlos po ay ipinanganak noong February 16, 2000 ni Mr. Yulo Mark and ni Mrs. Angelica Pukis. Si Mr. Yulo po ay isang travel agent, liaison, habang si Mrs. Angelica naman ay isang homemaker o housewife o online seller o lahat, multitasking mom. So now guys, si Carlos po ay may zodiac sign na same with me, Aquarius, kasi po February din po ako. So guys, ayaw na natin i-discuss yung Aquarius sa susunod na guys, yung kanyang zodiac sign. Hindi ako masyadong interested sa zodiac sign kasi hindi ako naniniwala, sa zodiac sign. Okay, so but I respect sa mga naniniwala, of course. Okay, so isa-isahin po natin. Isa sa mga similar ng prestigious ay esteem. Ano nga ba ang esteem? Ito ay adjective na ang ibig sabihin ay na ang meaning nito ay held in a great respect, admire. Ayan. May example, we dine in my esteemed friend's little room. Held in great respect. Meron ba nito si Carlos, guys? Meron ba siyang esteem o high respect
Ayan, oh. Meron ba siya great respect? O nirespeto ba siya? O he was admired? Hati po, hati. Yung pag-admire sa kanya. He was admired for being a brilliant or a brilliant athlete, but he was not admired being a son because of what had happened. Because of pagsuway sa mga magulang. So, again, prestigious. Ibig sabihin ng prestigious is esteem, which is admire or held in great respect. Pero kung sa kanya natin yan hihingiin na great respect towards his parents, wala si Carlos niyan. Okay, nawala. Na ano guys, naglaho. Another definition is distinguish. 'Di ba? Very successful. Meron si Carlos niyan. Authoritative. Si Chloe meron yan. Si Carlos wala. Guys, yung very successful kay Carlos yan. Successful siya as gymnast. Yung authoritative, si Chloe yan. Commanding, si Chloe pa rin. Great respect. Ayan guys. Dignified, noble, appearance or manner. Yan, wala si Carlos niya na manner, 'di ba? So guys, ayan, makikita natin na medyo tama nga yung mga ibang netizen. Inalmahan nila yung prestigious caption, prestigious at his best. Wala tayong magagawa, Carlos. Kailangan ito sabihin kasi nga hindi ka nga na nagpapakumbaba until now. Kaya you deserve ng mga ibang mga salita ng ating mga netizen. Para din naman yan sa inyo, sa kabubuti din ng inyong pagkatao yan o sa inyong pag-uugali. Kailangan kayo punain para baguhin ninyo yan, okay? At hindi lang kayo, pati kami, open kami for suggestion and correction kasi hindi tayo perfect, okay? So next po ay respect. Similar to prestigious is respect or respected. Ano nga ba kapag respected man ka, you are being admired by someone for your something. Deeply as a result of their abilities. So, kaya si Carlos po ay inadmire, which is correct para naman to sa kanya. He was being admired for the ability and maybe for the quality of his being a gymnast na he has very good qualities, a quality na meron siya sa sports or achievements na of course nakuha din naman niya. Pero admire as an athlete, hati din po. Kasi you know what? Hindi lahat ay na humanga sa kanya. Ang iba na dismaya because of his attitude na nahawaan di umano ni Chloe San Jose ang kanyang ugali. So, he was being admired as an athlete ng ibang mga bata o ng ibang mga hobbiness. Hobbiness is mga teenagers o mga kaidaran nila. Pero sa kabilang banda siya po ay disrespect din ng mga tao, ng mga netizen dahil sa kanyang pagsuway sa mga magulang. Okay, next po ay reputable. Ayan. So, isa pa sa mga halintulad o similar to prestigious ay reputable. Ano ang reputable? Having a good reputation or reputable company. O, diba? Well off. Saan ba si Carlos may reputable o reputation? Meron ba siyang reputation? Sa ugali, wala eh. Diba? Sa ugali niya, wala siyang naging reputation. Nawala yung reputation niya sa pagiging anak. Pero yung reputation niya as gold medal, kasi hindi naman siya nandaya, as in that was a very clean performance. Reputation niya as a gymnast title ay talaga namang nakuha niya ng totoong-totoo. Pero reputation as a son, nasira na po.
Wala na siyang ganyan. At meron nga isang photo din na kumakalat, hindi ko dito in-upload. Maaano kayo guys, magugulat kayo. May isang picture dito, nandito yata sa phone ko. Hindi ko alam kung sino nagpakalat niyan na parang video call ni Chloe at saka ni Carlos, na naka-boxer short lang si Carlos, naghuhubad ng pantalon. At, parang nasa Japan daw ito si Carlos, nagte-training habang naka-video call kay Chloe. Nandito, oh, meron ako dito guys. Pero ayoko diyan ipakita na sa inyo kasi nakakaano. Pero meron ako, ewan ko kung nakita niyo na 'to. Ayan, oh, guys. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Ayan, oh, masyadong ano guys, masyadong kailangan ng ano, parental guidance. 'Di ba? So, meron silang video call ni Chloe San Jose na maybe at sa private video call kasi nakaano siya, naghuhubad siya ng pantalon at naka-boxer short na lang. Tapos pinakalat, ewan ko, basta I don't want to explain to that. I don't want to elaborate kasi it will not be a good, it will not add up to Carlos' reputation, but it will destroy more Carlos' reputation. Okay, so ayan, wag na natin yan ipakita na private. Okay, estimable. Ano ba ang estimable as similar to prestigious? Estimable is worthy, worthy of great respect. Ayan. Ayan guys. Is Carlos worth to receive a great respect from people? Or is Carlos giving great respect to parents and to people who admire him? Kayo na po ang sumagot, guys. Okay, so next po, mabilisan na para hindi humaba ang vlog natin, guys. August, ayan, ang galing naman ng mga August. Ano ba ang August month na ito para sa mga ipinanganak ng August? Kayo po ay respected at impressive. 'Di ba? Alam ko lang June bride, o 'di ba? Pero meron pala August. August is a respected and impressive person. So meron ba niyan, respected ba si Carlos? Is he August? Does he give respect to people, especially to parents? Ewan, mukhang hindi ako sure. Dahil hindi ko naman siya kasama 24/7. Pero yun po guys, ang inalmahan ng mga netizen about dun sa description sa kanya ng ABS-CBN na he is a prestigious man at his best award. Ang hirap makakuha ng positibong support from the people. Though hindi nila kailangan yon kasi they can live without friend. They can live together. Sila lang dalawa, mabubuhay na sila. Kaya lang, do you think hindi sila inuusig ng konsensya? I think ganun, inuusig din sila ng konsensya kasi tao din lang naman sila tulad natin, nagkakamali. Normal ang hinihiling ng mga netizen is to remove na yung ego. Try to swallow your ego and go to your parents. Kayong dalawa, pares kayong dalawa dahil si Chloe ganun din may problema siya Siya din naman siya kasi yung una dito at nahawaan lang si Carlos o nahatak lang niya si Carlos dahil sa sobrang lakas ng kanyang influence. Kaya kung meron man unang aayos nito, dapat si Chloe muna, okay? So balik tayo dito guys, bago tayo magtapos, itong naka-red carpet sila at naka-tuxedo at naka-long gown si Chloe ng red and white na ngayon dahil picture taking na lang. Ito po ay awarding ceremony o event na binigay sa kanila ng eto guys, ang nagbigay ng award. Ito pong EFI. Ano ang EFI? Ang EFI guys ay Esquire Financing Incorporated. Ano ba ang purpose nito? What's the purpose of this? Okay, so it provides efficient and flexible funding to small and medium enterprises, which is founded by Rajan.
in 2011. Ang hirap basahin ng kanyang pangalan. Rajan Chandani. Parang Turkish apelyido ito. So yan po yung kanilang yan po yung nagbigay sa kanila sa kanya, sa kay Carlos ng award o acknowledgement. Kaya lang diyan sa acknowledgement na yan ng E-Esquire o ng ng EFI o Esquire Financing Incorporated. Si Chloe po yung naging highlight dahil nga dun sa nakita nyo. Sana panood nyo ngayon dito sa aking explanation. So, yun lang guys. At alam nyo ba, maaga kami bukas aalis dahil may doctor po yung asawa ko, may follow-up check-up. Kaya dito lang muna, hanggang dito lang tayo at maraming thank you sa mga sumusubaybay at sa mga galit po sa vlog na ito, bahala kayo dyan. Hindi ko na kayo sasawayin kasi kayo yung magdadala dyan ng inyong mga burden, hindi ako. Anyway, thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now. Shout out po sa mga regular viewers, si Miss Ruru, si Miss Ruru o Mr. Ruru, hindi ko alam kung boy o girl ito si Ruru. And si Miss Mirna, si Miss Ausi, hindi ko na nakikita, si Miss Jovita. Who else? Team OFW Talk Show, of course, shout out. And to everyone watching this YouTube channel. Bye for now, and I'll see you again on our next video. Bye.